Nang sumunod na araw ay agad na kinumusta ni Shimizu si Kimori tungkol sa resulta ng pagkuha ng mga ito ng entrance exam sa Keido. Sinabi ni Kimori na sa kanilang tatlo ni Goro at Toshi ay siya lang ang hindi nakapasa pero kahit ganun ay ayos lang iyon sa kanya. Bagaman nakapasa na kahapon ay biglang dumating si Goro sa paaralan na problemado dahil iniisip nito ang tungkol sa academic exam. Ayon kay Kimori, hanggang 47 lang ang average score na tatanggapin, kaya nagtaka si Shimizu dahil mas mababa umano iyon kesa sa huli niyang kinuha na test na may average score na 62. Nagulat naman si Kimori nang malaman na kumuha rin pala si Shimizu ng exam sa Keido, pero para sa dalaga ay katuwaan lang kaya ito nag-exam doon. Sumingit sa usapan si Obayashi at sinabi na kung ang average score ay 47 na lang ay wala na umanong magiging problema kung mag-aaral na ngayon pa lang, bagay na sinang-ayunan ni Shimizu at sinabing huwag mawalan ng pag-asa si Goro. Hindi rin naman pinabayaan ni Toshi si Goro dahil pumunta pa talaga ito sa bahay ng mga iyon para tulungan ito sa pag-aaral nang sa ganon ay sabay silang makagawa ng pangalan sa Keido. Ngunit dahil likas na tamad si Goro pagdating sa mga aralin, nag-drawing na lamang ito sa papel sa halip na sagutan ang math problem na itinuturo ni Toshi. Dahil doon ay naiinis na sinabi ni Toshi na may mga ibang bagay pa siyang kailangang gawin kaya kung hindi tutulungan ni Goro ang sarili ay uuwi na lang siya. Humingi ng paumanhin si Goro kaya nagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Gabi na nang magpaalam si Toshi kay Goro pero bago tuluyang umalis ay sinabi nito sa ating bida na babalik siya bukas kaya dapat sagutan at pag-aralan nito ang mga ginawa nila kanina. Kinabukasan, pagkatapos ng klase ay dumiretso si Toshi sa bahay ni Goro para tulungan ulit yun sa pag-aaral pero sinabi ni Momoko na hindi pa iyon umuuwi. Kasabay ng pangyayaring iyon ay nasa arcade si Goro kung saan nakita ito ni Namuta at Oikawa na nagmumuni-muni pero agad ding umalis nang kumustahin nila ito tungkol sa pagkuha nito ng test sa Keido. Pagka-uwi ni Goro ay pinagsabihan siya ng kanyang mama sapagkat matagal umano siyang hinintay ni Toshi. Dagdag pa nito na ginugol pa naman yun ang oras upang tulungan siya sa pag-aaral pero sa halip na umuwi ng maaga ay nagpagabi siya. Doon na isiniwalat ni Goro ang kanyang saloobin na baliwala rin naman iyon dahil para sa isang katulad niya na ni minsan ay hindi nakinig sa klase ay hindi magagawang maintindihan ang mga itinuturo ni Toshi. Kinwestiyon siya ni Momoko kung hanggang doon na lang ba para sa kanya ang baseball at kung isusuko niya na lang ang pangarap niya dahil sa pag-aaral na hindi niya kaya. Natauhan si Goro sa mga sinabi ng kanyang ina kaya mula ng gabing iyon ay nagsimula na itong mag-aral at nakikinig na rin siya sa klase. Makalipas ang ilang linggo ay dumating na ang araw ng academic exam. Maagang nakarating sina Shimizu, Toshi, at iba pang mga kukuha rin ng exam habang si Goro naman ay kasalukuyang papunta pa lang dahil tinanghali ito ng gising. Mas lalo pang lumala ang problema nang biglang maubusan ng gas ang sasakyan nila kaya walang ibang choice si Goro kundi ang takbuhin na lang para makaabot. Nakalayo na si Goro nang mapansin naman ni Momoko na naiwan ni Goro ang bag na pinaglalagyan ng ID card nito. Dahil doon ay hindi na nakakuha si Goro ng Japanese exam kaya mangiyak-ngiyak ito sa loob ng classroom sa takot na hindi makapasa. Pinakalma ito ni Toshi at sinabing bumawi na lang sa math at English. Sa pagpapatuloy ng exam ay mapapansin na hirap si Goro kaya nang matapos ay kabado ito kung ano ang magiging resulta ng kanyang test. Sinabi ni Toshi na ginawa naman ni Goro ang magagawa nito kaya hindi ito dapat malungkot lalo na at may interview pa naman kung saan may pagkakataon si Goro na maipakita sa mga iyon na gusto talaga nito na makapaglaro sa Keido High School. Hindi nagtagal ay sinimulan na ang interview. Mabilis na natapos ang iba hanggang sa konti na lang ang natira. Nang si Goro na ang tinawag sa loob ay kabado pa rin itong humarap sa mga officer, pero mas lalo itong nanlamig nang makita na bagsak siya sa exam kanina. Ganun pa man, sinabi ni Kitagawa na walang dapat na ipag-alala si Goro dahil wala namang maitutulong ang mga academic subject na iyon sa paglalaro ng baseball. Sapat na umano sa mga ito na malaman na gumawa ang mga player ng paraan para marating ang gusto ng mga ito kahit na ayaw ng mga ito ang paraan ng pagdadaanan para makapasa. Dagdag pa nito na ang kailangan nila sa isang player ay may determinasyon, at dahil doon ay nalaman din ng mga ito na kumpara sa nakaraang grades ni Goro sa school ay ibang-iba ang nakuha nitong score sa test. Pagkatapos ay binati na ng dalawa si Goro dahil nakapasa na umano ito, kaya dapat ay galingan nito at maghanda sa pagharap sa iba't ibang kalaban na sasagupain ng mga ito. Nang si Shimizu naman ang ini-interview ay nabigla ang officer ng Keido dahil wala sila ng softball team na siyang gusto sanang salihan nito. Lumabas na ang resulta at tuwang-tuwa ang ina ni Shimizu dahil nakapasa ito. Kinabukasan naman ay ipinagyabang ni Goro kina Obayashi na sisiw lang ang exam kaya sinabi ni Kimori na tatlo na pala ang mga ito ni Toshi at Shimizu na nakapasa sa exam kaya magiging magkakasama na ang mga ito. Nakapasa rin umano si Shimizu sa seisho kaya ibig sabihin ay mamimili na lang ito kung saan papasok pero ayon kay Kimori ay sa Keido nito gusto.
Habang tinuturuan naman ni Shimizu ng softball ang mga bata ay natanong ito ng katim nito kung saang school nito balak pumasok. Napakamot na lang si Shimizu sa kanyang ulo habang sinasabi na hindi niya napansin na ang school na papasukan niya ay walang softball kaya tapos na siya sa larong iyon. Habang naglalakad palayo ay nagtaka ang dalawa sapagkat alam ng mga ito kung gaano kamahal ni Shimizu ang larong iyon. Pagkalabas ni Shimizu sa gate ay naroon si Goro para sabayan siya sa paglalakad. Doon ay ikinwento ni Goro ang mga kapalpakang nangyari sa kanya kahapon nang bigla nitong mapansin na walang kibo si Shimizu. Pinagpalagay ni Goro na baka pinag-iisipan nito kung saang school papasok kaya iminungkahi niya na sa seisyon na lang dahil may softball team doon. Dagdag pa ni Goro na hindi siya magiging masayang makita ang dalaga kung makikita niya ito na hindi makakapaglaro ng softball. Bahagyang natigilan si Shimizu hanggang sa naiyak na ito at sinabing hindi alam ni Goro ang kanyang dahilan kaya wala itong karapatang magbigay ng opinyon sabay takbo palayo. Habang naglalakad ay nawala ang pag-iisip ni Shimizu nang may biglang tumawag sa kanya mula sa likod. Pagharap niya ay nagpakilala ang babae na dating teacher ng Yokohama Little na si Ryoko kaya bahagyang nagulat si Shimizu. Dahil ngayon lang ulit sila nagkita ay pumunta muna sila sa isang kafe at doon nagkwentuhan. Nalaman ni Shimizu na hanggang ngayon ay naglalaro pa rin si Ryoko ng baseball sa Yamashita High School baseball team. Nang sumunod na araw ay sinabi ni Goro kay Kimori na nagalit si Shimizu nang pinayuhan niya iyon kahapon na sa seisyon na lang pumasok, nang biglang sigawan din siya nito kaya hanggang sa naglalakad si Goro sa labas ay asar na asar pa rin ito dahil hindi naman nito alam na siya ang dahilan kung bakit gusto ni Shimizu na sa Keido pumasok. Napahinto si Goro sa paglalakad nang marinig nito ang pamilyar na boses mula sa field sa baba. Kasabay ng pangyayaring iyon ay naglalakad din doon si Shimizu habang iniisip ang nalaman nito mula kay Ryoko na pwede palang maglaro ang mga babae sa official game. Napahinto rin ito nang marinig ang boses ni Goro mula sa baba na naglalaro ng baseball kasama ang mga bata at ang dating coach na si Mr. Ando. Pumunta rin siya sa field at doon ay nagkamustahan sila ng dating coach. Nabanggit niya rito na sa seisyon niya napiling mag-aral upang maipagpatuloy niya ang paglalaro ng softball. Pagsapit ng hapon ay sabay na silang umuwi ni Goro. Naitanong ni Goro kung magaling ba ang softball player ng Seisho High School pero sinabi ni Shimizu na wala siyang ideya kaya naman nakangiting sinabi ni Goro na kung ganun ay si Shimizu ang magpalakas sa mga iyon. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Goro dahil magkaiba sila ng daan pa uwi. Bago sila tuluyang maghiwalay ay nagpaalalahanan pa silang mag-ingat sa pag-uwi. Makalipas ang ilang araw, nagpaalam na sina Goro at Toshi sa kani-kanilang pamilya para sa kanilang pag-alis patungo sa 6 na buwang training. Habang naglalakad si Toshi ay nakita nito si Ayane na ngayon ay manager na ng Tomonori Junior High kaya ipinabahala na rito ni Toshi ang team. Sa barko naman ay nagsama-sama ang lahat ng mga player sa iisang silid at tanging ang 5 lang ni Goro ang baguhan doon kaya kinakabahan ang mga ito maliban kina Toshi at Goro. Maya-maya pa ay natanong na nila ang isang isla kung saan gaganapin ang training ng lahat ng player ng Keido. Pagkadaong ng barko, naglakad sila paakyat hanggang sa abutin na sila ng hapon bago tuluyang narating ang gusaling tinatawag na Keido University Baseball Team Center o mas kilala sa tawag na Dream Island. Sinalubong sila roon ng coach na si Inui at ng manager na si Suo. Subalit nung sabihin ng mga ito na 6 na buwan mananatili doon ang mga player ay umalma si Kodama at ang iba pa sapagkat wala umano iyon sa usapan. Dahil doon ay sinabi ni Inui na kung sino man ang may ayaw doon ay maaari nang umuwi at automatic umano natanggal na rin ang mga iyon sa team. Natigilan ng mga player at tinanggap na lang ang katotohanan na hindi pa sila ganap na bahagi ng varsity team, kaya kailangan nilang makinig at magsanay ng mabuti upang maging opisyal na miyembro ng Keido University. Hinati ni Inui sa 12 ang mga player, at kinabukasan ay nagsimula na agad ang mga ito sa training. Napahiwalay si Toshi kay Goro pero kahit ganoon ay hindi yun nakaapekto sa dalawa. Sa grupo ni Goro ay inutusan sila ni Inui na bumuo ng grupo at maghukay bilang bahagi ng tinatawag na Basic Strength Development Exercise. Nagtaka ang mga player kung para saan ang paghuhukay kaya sinabi ni Inui na tradisyon iyon ng Dream Island kung papaano ang mga ito palakasin. Magpapaunahan umano ang mga ito sa paghahanap ng bola na nakabaon sa ilalim ng lupa, at kung sino ang grupo na unang makahanap ay siyang makakapunta sa farm team sa Ibaragi. Ang lahat ay natuwa nang marinig iyon maliban kay Goro. Habang ang iba ay nagpapabilasan sa paghuhukay ay napansin ni Kodama si Goro na nakahiga lang kaya pinuna niya ito at tinanong kung gusto ba ni Goro na magtagal sila sa lugar na iyon. Tumugon si Goro at sinabing hindi siya naniniwala sa sinasabi ni Inui dahil hindi naman iyon ang paraan para makarating sila sa farm team. Ganun pa man, hindi pinakinggan ni Kodama si Goro kaya sinabi ng ating bida na pagbibigyan niya ito sa gusto nito. Agad na naghukay si Goro hanggang sa makita nito ang kulay green na bola bagay na labis na ikinatuwa ni Kodama.
Ngunit nang maibigay nito kay Inui ang bola ay itinapon lang yun nito sabay sabi na tabunan na muli ng mga player ang hukay. Nagtaka ang iba habang napatunayan naman ni Goro na tama ang sinabi niya kanina. Ganun pa man, ayos lang iyon kay Goro dahil kahit papaano ay pinagpawisan umano sila, sabay yaya sa mga ito na tabunan na nila ang butas. Ngunit sinabi ni Kokubo na ayaw niya na dahil niloloko lang naman sila ng coach bagay na sinang-ayunan ng iba kaya binitawan na ng mga ito ang hawak nilang pala. Dahil doon ay tinakot ni Inui ang mga manlalaro na tatanggalin ang mga ito kung hindi susunod, kaya sinabi ni Kodama na handa na sila dahil alam naman nilang matatanggal din silang lahat. Natawa na lang si Goro at sinabing pabor sa kanya kung magko-quit na ang lahat dahil mababawasan ang mga kalaban niya. Doon palang na-realize ng iba na ayaw nilang masayang lang ang mga pinaghirapan nila kaya kinuha ulit ng mga ito ang pala para tabunan na ang mga butas. Habang nagaganap iyon ay natutuwa si Inui sa determinasyong ipinapakita ni Goro na siyang tinutularan ng iba. Ang sumunod naman nilang training ay ang tinatawag na Heartbuster Hill, kung saan tumatakbo sila sa mataas na burol pero dahil sa tarik yun ay bumabalik lang ang mga player sa baba. Natawa na lang si Inui habang sinasabi sa sarili na talagang sa ngayon ay hindi pa ng mga iyon kakayaning makarating sa itaas. Wala pa rin umanong player ang nakaakyat doon sa unang araw pa lang ng pagsasanay, pero laking gulat nito nang magawa iyong akyatin ni Goro. Dahil doon ay nagsunodin ang iba pang player para pilitin na maakyat din ang tuktok ng burol. Kinagabihan, sa instructor's office ay ibinalita ni Inui sa manager na wala pang player ang natatanggal gayong inaasahan nito na mangangalahati na ang mga iyon pagkatapos ng ibang exercise. Inisip ni Suo na nadadalian ang mga player sa kanilang mga ipinapagawa kaya sinabi nito na simula bukas ay siguraduhin ni Inui na may uuwi na sa mga iyon. Bago tuluyang umalis ay sinabi ni Inui na malabong mapauwi nila si Goro dahil sa tingin nito ay nagugustuhan yun ang ginagawa nilang pagsasanay. Dagdag pa nito na kakaiba ang kakayahan ni Goro kumpara sa pangkaraniwang junior high, kaya kailangang ilipat umano nila iyon sa special training dahil maari na si Goro sa varsity. Ganun pa man ay hindi pumayag si Suo dahil ayaw nito na isipin ni Goro na ganun lang kadaling makapasok sa Kaido, kaya ang dapat umano nilang gawin ay pahirapan iyon. Nang sumunod na araw, sinimulan na muli ni Inui ang training ng mga player sa pamamagitan ng pagpapatayo sa mga ito na magkahiwalay ang mga paa sa loob ng 3 oras na tinatawag nilang burning legs. Nung una ay nadadalian lang ang mga player pero pagkalipas lang ng ilang minuto ay nararamdaman na ng mga ito ang panginginig ng kanilang paa. Naglibot si Inui habang sinasabi na kung sino man ang bumagsak sa mga ito ay tangle na, nang bigla nitong makita si Goro na paisi-isi lang habang ang iba ay nahihirapan na. Lingid sa kaalaman ni Inui na hindi lang ipinapahalata ni Goro na napapagod na rin ito, kaya binigyan pa niya ito ng pampabigat na barbell at biniro pa na mag-squat na rin. Bagaman biro lang ay ginawa pa rin ni Goro na mag-squat bagay na labis na ikinagulat ng coach. Makalipas ang 1 oras ay halos sumuko na ang iba, pero pinagsabihan ni Kokubo ang mga ito na mas mahirap pa nga ang sitwasyon ni Goro kaysa sa kanila. Maya-maya pa ay sinabi ni Inui na tapos na ang 3 oras kaya sa wakas ay naipahinga na ng mga ito ang kanilang mga paa. Ang sunod na ipinagawang training sa kanila ni Inui ay ang tinatawag na Mermaid of the Hills kung saan mga balikat lang ng mga ito ang kailangang gamitin habang ang dalawang paa naman ay nakatali. Bago simulan ng training exercise ay sinabi ng coach na espesyal na grilled steak ang hapunan ng mga ito, at para makakain ang mga player ay kailangang makabalik ang mga ito sa dormitoryo bago mag alas 7. Hindi nagtagal ay nag-umpisa ng gumapang ang iba maliban kay Goro na hinarang ni Inui para taasan ulit umano ang level ng training nito. Magsisimula umano si Goro pagkatapos ng 3 minuto at may susuotin pa itong bag na pampabigat. Tinanggap ni Goro ang hamon kaya nang mag-umpisa na ito ay sinabi nito sa kanyang sarili na kailangan niyang bilasan dahil kung hindi ay hindi siya makakakain ng masarap. Subalit napahinto si Goro nang madaanan niya ang umiiyak na si Mariyama dahil may sugat ito sa kamay sanhi ng hindi napansin na basag na bote sa daan. Nung una ay hinayaan ito ni Goro sapagkat ang gusto niya ay tatagan ni Mariyama ang loob at gumawa ng paraan para makapagpatuloy, pero hindi siya nakatiis kaya inalis niya ang tali ng kanyang mga paa para balikan iyon at tulungan. Ginamot niya ang sugat ni Mariyama at isinabay niya na ito papunta sa dormitoryo. Palubog na ang araw nang makatapos ang ibang player, habang sina Goro naman ay hindi pa dumarating gayong 57 minuto pasado alas 6 na ng gabi. Inisip ni Inui na nahirapan si Goro sa part na iyon, pero laking gulat na naman nito nang makitang paparating ang ating bida habang pasan sa likod si Mariyama. Pinilit ni Goro na maabot ang gate ng dormitoryo bago sumapit ang alas 7 ng gabi, sabay sinabi na ginawa rin ni Mariyama ang lahat para makarating doon. Nanatiling gulat at hindi makapaniwala si Inui habang sinasabi sa sarili na hindi talaga pangkaraniwan si Goro, at sa loob naman ng dormitoryo ay nakasilip si Suo sa bintana at nakita rin nito ang pangyayari.
Para kay Goro, ang lahat umano ay kakayanin nito at hinding-hindi siya magpapatalo.